Ika-18 ng Marso, 1999, alas 2:10 ng hapon. Ang Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo na matatagpuan sa puso ng Maynila, ay tila isang hurnuhang nagbabaga sa ilalim ng walang awang sikat ng araw. Sa loob ng sikat na klinika ni Dr. Antonio, isang iginagalang na manggagamot ng tradisyonal na medisina, ang hangin ay mabigat at amoy halamang gamot. Sa waiting room, 15 pasyente ang matiyagang naghihintay, nagpapaypay habang pinapakinggan ang ugong ng mga jeepney mula sa labas. 2 nurse ang abala sa pag-aayos ng mga record, habang ang isang batang apprentice na nagngangalang Carlos ay maingat na naglilinis ng mga karayom na ginagamit sa acupuncture. Isang pangkaraniwang hapon sa Maynila na walang anumang bakas ng panganib, ngunit nang buksan ng nurse ang pinto ng silid gagamutan upang tawagin ang susunod na pasyente, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong klinika. Wala si Dr. Antonio, naglaho siyang parang bula. Sa ibabaw ng kanyang mesa na yari sa matibay na kahoy na nara, nakakalat ang mga reseta na hindi pa tapos isulat. Ang tinta sa papel ay sariwa pa. Ang kanyang silyang balat ay nakaurong ng kaunti, na tila ba nagmamadali siyang tumayo para harapin ang isang tao o tumakas mula sa isang bagay. Ngunit ang buong silid ay walang laman. Ang bintanang salamin na nakaharap sa isang makipot na iskinita sa likod ng gusali ay nakasara. Ang trangka nito ay mahigpit na nakakandado mula sa loob. Ang likod na pinto na tanging daanan palabas maliban sa main entrance ay nakakandado rin mula sa loob, at ang tanging susi nito ay nasa bulsa ng head nurse na nasa labas lang. Upang makalabas ng silid at makapunta sa pangunahing kalsada, kailangang dumaan ni Dr. Antonio sa waiting room sa mismong harapan ng 15 pasyente at 3 empleyado. Ngunit walang nakakita sa kanya. Walang sinuman ang nakapansin na siya ay lumabas. Nawala na lang siya na parang kinain ng hangin at nag-iwan ng isang perpektong misteryo sa loob ng isang nakakandadong silid. Dumating si Inspector Ricardo, isang veteranong investigador ng Manila Police District na may nanlilisik at mapanuring mga mata. Nasaksihan na niya ang lahat ng uri ng karumal-dumal na krimen sa madilim na sulok ng Pilipinas, mula sa mga madugong labanan ng mga sindikato hanggang sa mga walang awang pagpatay sa eskinita. Ngunit ang klinikang ito na amoy ginseng at pinatuyong damo ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaiba at nakakakilabot na pakiramdam. Isang imposibleng pagkawala. Maingat na sinuri ni Ricardo ang bawat sulok ng silid. Ang itim na leather briefcase ng doktor ay nasa ibabaw pa rin ng cabinet. Ang kanyang pitaka na naglalaman ng mga libo-libong piso at mga ID ay nasa loob pa rin ng drawer. Kahit ang kanyang makapal na cellular phone na palaging dala-dala ni Antonio saan man siya magpunta ay tahimik na nakapatong sa tabi ng lalagyan ng panulat. Ang isang taong nagpasyang lumayo ng kusa ay hindi kailanman iiwan ang kanyang buong buhay sa ibabaw ng mesa. Hindi nagtagal, dumating si Elena, ang asawa ng doktor. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang buong katawan sa labis na takot. Napasalampak siya sa isang sulok ng silid. Ang kanyang malalakas na pag-iyak ay bumasag sa nakakabahalang katahimikan ng klinika. Iginiit niya na si Antonio ay isang napakabuting asawa, isang lalaking mas mahal pa ang kanyang pamilya kaysa sa sariling buhay, at hinding-hindi niya basta-basta iiwan ang kanyang tahanan nang walang paalam. Ang labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Elena ay sapat na upang paduguin ang puso ng kahit sinong makakita. Ngunit nang bumaling si Ricardo upang kuwestiyonin si Carlos, ang 29 na taong gulang na apprentice na 3 taon nang nag-aaral sa ilalim ni Antonio, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kabaligtaran ng matinding paghagulgol ni Elena at ang labis na pagkabigla ng 2 nurse, ang mukha ni Carlos ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na pagiging kalmado. Ang kanyang boses ay walang emosyon,
pantay at malamig. Nang sabihin niyang noong umagang iyon, nabanggit daw ng doktor na mayroon itong mahalagang lihim na pakikipagkita sa labas pagdating ng hapon. Nagibit balikat lamang si Carlos at idinagdag na baka lumabas lamang ang doktor para makipagkita sa isang kakilala. Ang pahayag na iyon ay parang isang posporo na itinapon sa tuyong damo. Agad na pumalag ang dalawang nurse. Maghapong kasama ng mga nurse ang doktor at isinumpa nilang wala itong binanggit na anumang appointment sa labas. Ang schedule ng doktor para sa hapong iyon ay puno ng mga pasyente at ang isang taong may mataas na prinsipyo at dedikasyon tulad ni Antonio ay hindi kailanman tatalikod sa mga pasyenteng naghihintay para lamang sa isang personal na lakad. Tahimik na nakatayo si Ricardo sa gitna ng silid. Ang kanyang matalas na paningin ay pabalik-balik sa mga mukha ng mga taong kaharap niya. May isang nagsisinungaling, isang kasinungalingan na pinagtatakpan ng labis na pag-iyak o kaya na may ng isang peking pagiging kalmado. Ang mga sumunod na hakbang ng investigasyon ay mabilis na nagbukas ng mga kahina-hinalang sikreto. Nang suriin ni Ricardo ang bank account ng klinika, natuklasan niya ang isang kahindik-hindik na transaksyon. Eksaktong isang araw bago nawala si Antonio, bandang 3:00 ng hapon, may nag-withdraw ng ₱250,000 mula sa isang sangay ng bangko na malapit lamang sa Binondo. Ang pag-withdraw ay ginawa mismo sa counter gamit ang passbook at ang personal na selyo ng doktor. Bumalik si Ricardo sa mesa ni Antonio, hinila ang drawer at nanlamig ang buong katawan nang makita niya ang mismong passbook at selyo na ginamit sa bangko ay nakatago at maayos na nakalagay sa loob. Kung si Antonio mismo ang pumunta sa bangko upang kunin ang ganoon kalaking halaga, bakit niya ibinalik ang passbook at selyo sa kanyang drawer para lamang maglahong parang bula kinabukasan na hindi dala ang pera? O baka naman ang ₱250,000 ay ibinigay sa ibang tao? Bumagsak ang paningin ni Ricardo kay Carlos. Ang binata ay tahimik na nag-aayos ng mga nakakalat na bendahe sa isang tabi. 2 araw na ang nakararaan, hindi sinasadyang nakita ng head nurse si Carlos na nakatayo sa isang madilim na bahagi ng pasilyo. Namumutla ang binata at nakayuko habang si Dr. Antonio ay bumubulong ng mga mabibigat at galit na salita, tila nagpipigil ng matinding puot. ₱250,000 ang nawawala. Isang lihim na pag-aaway, isang kasinungalingan tungkol sa isang appointment sa hapon, at isang nakakapanindig balahibong pagiging kalmado sa gitna ng pagkawala ng sariling guro. Dahan-dahang naglakad si Ricardo palapit kay Carlos. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay nagiiwan ng mabigat na alingaw-ngaw. Alam ng investigador na ang binatang ito ay may itinatagong isang napakalaking lihim, isang sikreto na sapat upang lumamon ng isang buhay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo upang simulan ang pag-isa, isang nakababatang pulis ang biglang pumasok sa silid. Ang mukha ng pulis ay parang nakakita ng multo, walang kulay at nanginginig ang mga kamay habang iniaabot sa investigador ang isang bagay na kani-kanina lang ay nahukay mula sa ilalim ng maluwag na tabla ng sahig sa mismong pwesto kung saan palaging nakaupo si Carlos. Isang ebidensya na may amoy ng malansang dugo at kamatayan na handang bumaligtad sa lahat ng teoryang nabuo ni Ricardo. Lahat ng mata sa silid ay sabay-sabay na tumitig kay Carlos, ngunit ang isang malamig at manipis na ngiti na biglang sumilay sa labi ng binata ay nag-iwan ng isang tanong na nagpatayo sa mga balahibo ng investigador. Ang lalaking nasa kanyang harapan, siya ba ang takot na biktima o ang mismong demonyong katatapos lamang kumitil ng buhay? Ang bagay na hawak ng nanginginig na pulis ay nakabalot sa isang malinaw na plastic bag, ngunit ang nakapaloob dito ay sapat na upang palamigin ang buong silid sa kabila ng maalinsangan na hapon ng Maynila. Isang piraso ng puting tela, ang mismong bulsa ng paboritong uniforme ni Dr. Antonio, ngunit hindi na ito purong puti.
Mayroon itong malaking mancha ng natuyong dugo, kulay kalawang at naglalabas ng isang malansang amoy na tila pumupunit sa halimuyak ng mga halamang gamot sa loob ng klinika. Tinitigan ni Inspektor Ricardo ang piraso ng tela, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang matalas na paningin kay Carlos. Ang manipis at malamig na ngiti na sumilay kanina sa mga labi ng binata ay biglang naglaho na palitan ng isang blankong ekspresyon. Ang mga mata ni Carlos ay hindi kumurap, hindi rin umiwas ng tingin. Ito ang uri ng katahimikan na madalas makita ni Ricardo sa mga pinakamasasamang kriminal, ang katahimikan ng isang taong nag-iisip ng kanyang susunod na kasinungalingan. Bakit may dugo ng guro mo sa ilalim ng mismong inuupuan mo, Carlos? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa, ngunit may dalang nakakapasong banta. Bawat pantig ay tila isang mabigat na bato na ibinabagsak sa gitna ng silid. Nalunok ng malalim si Carlos. Ang kanyang mansana sa lalamunan ay gumalaw ng mabilis. Hindi ko po alam kung ano yan, Inspektor, sagot niya. Ang tinig ay pilit na pinapanatiling pantay. Maraming tao ang labas-pasok sa bahaging ito ng klinika. Kahit sino ay pwedeng magtago niyan diyan para idiin ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Kahit sino, sa ilalim ng sahig na ikaw lang ang may pwesto araw-araw? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa isang palusot na ganyan kadali? Hindi na hinintay ni Ricardo ang sagot ng binata. Agad siyang nagbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Pusasan siya, dalhin sa presinto. Ang paglalakbay patungo sa Manila Police District Headquarters ay nabalot ng isang nakakasakal na tensyon. Sa loob ng interrogation room, ang hangin ay mainit at amoy lumang kape at pinagpawisang takot. Ang nag-iisang ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng mga nakakakilabot na anino sa mukha ni Carlos. Umupo si Ricardo sa kabilang panig ng malamig na mesang bakal, inilapag ang plastic bag na naglalaman ng dugo ang tela sa pagitan nila. Lumipas ang halos kalahating oras na walang umiimik. Ito ang psikolohikal na laro ni Ricardo. Hayaan ang suspek na malunod sa sarili nitong mga isipin. Hayaan ang takot na gumapang sa kanyang mga ugat. Ngunit si Carlos ay iba. Nakaupo lamang siya roon. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkasira. ₱250,000, basag ni Ricardo sa katahimikan. Napansin niya ang bahagyang pagkirot ng kanang mata ni Carlos. Iyon ang halagang ni-withdraw ng doktor kahapon. At ngayon, nawawala ang pera, nawawala ang doktor, at may nakitang dugo ang damit sa ilalim ng pwesto mo. Sabihin mo sa akin, Carlos, magkano ang halaga ng buhay ng taong nagturo sa iyo ng lahat ng nalalaman mo? Wala akong kinalaman sa perang iyon, matigas na sagot ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngayon, puno ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Ricardo. Galit ba ito o desperasyon? Sinabi ko na sa inyo, may kikitain siyang tao. Isang taong matagal na niyang iniiwasan. Hindi niyo kilala si Dr. Antonio. Sa tingin niyo perpekto siyang tao, isang banal na manggagamot. Wala kayong alam sa mga lihim na tinatago niya sa likod ng klinikang iyon. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong lihim? Bago pa man makasagot si Carlos, bumukas ang pinto ng interrogation room. Isang pulis ang pumasok at bumulong sa tainga ni Ricardo. Si Elena, ang asawa ng doktor, ay nasa kabilang silid at humihiling na makausap ang investigador. Iniwan ni Ricardo si Carlos na binabantayan ng 2 gwardya at nagtungo sa kabilang silid. Nakaupo si Elena, balot ng panginginig. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng luha. Nang makita niya si Ricardo, agad siyang tumayo at lumapit na tila nagmamakaawa. Inspektor, nasaan ang asawa ko? May kinalaman ba ang batang iyon sa pagkawala niya? Alam kong may mali kay Carlos. Matagal ko nang nararamdaman iyan. Sunod-sunod na sumbong ni Elena, ang boses ay basag sa pagtangis. Tinitigan ni Ricardo ang ginang.
May isang bagay na hindi tumutugma sa ikinikilos nito. Mrs., alam niyo ba na nag-withdraw ng ₱250,000 ang inyong asawa kahapon? Napatigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang pag-iyak ay biglang naputol. Pera? Wala. Wala siyang nabanggit na pera. Para saan ang ganoon kalaking halaga? Iyan din ang gusto kong malaman, malamig na tugon ni Ricardo. Ayon kay Carlos, hindi perpekto ang asawa ninyo. May mga lihim daw siyang tinatago. Totoo ba ito, Mrs.? Mayroon bang mga problema ang inyong pamilya na hindi niyo sinasabi sa pulisya? Napaiwas ng tingin si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit. Walang lihim ang asawa ko. Sinungaling ang batang iyan. Sinisiraan niya si Antonio para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Ngunit ang panginginig ng boses ni Elena ay hindi nakalusot sa matalas na pandinig ni Ricardo. May itinatago rin ang babaeng ito. Isang malaking piraso ng puzzle ang nawawala at alam ni Ricardo na pareho nilang pinoprotektahan o pareho nilang iniiwasan ang isang katotohanan na nag-uugnay sa kanila. Nagpasiya si Ricardo na lumabas muna upang mag-isip, ngunit bago pa siya makarating sa kanyang opisina, sinalubong siya ni Rosa, ang isa sa mga nurse mula sa klinika. Namumutla si Rosa, ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Tila ba nakakita siya ng isang aparisyon na handang bumawi ng kanyang buhay. Inspektor, nanginginig na bulong ni Rosa, lumilinga-linga sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig sa kanila. Mayroon po akong hindi sinabi kanina sa klinika. Natatakot po ako na baka balikan niya ako. Sino? Sino ang babalikan ka? Huminahon ka, Rosa. Ligtas ka rito. Sabihin mo sa akin ang lahat. Pagpapakalma ni Ricardo. Bagaman ang kanyang sariling puso ay nagsisimula ng tumibok ng mabilis. Lumingon muli si Rosa, ibinaba ang boses hanggang sa halos maging isang paos na bulong. Kaninang hapon, bago niyo na-diskubre na nawawala si Dr. Antonio. Nasa loob ako ng silid kung saan kami naghahalo ng mga halamang gamot. Malapit lang iyon sa pribadong silid ng doktor. Habang nagdidikdik ako ng mga ugat, nakarinig ako ng isang tunog. Huminto si Rosa para huminga ng malalim, tila kinakapos ng hangin dahil sa matinding takot. Anong tunog, Rosa? Pagdiin ni Ricardo. Isang malakas na kalabog, Inspektor. Parang may isang napakabigat na bagay na ibinagsak sa sahig o isang tao na bumagsak, nanginginig na patuloy ng nurse. Napatigil ako. Gusto kong lumabas at sumilip. Pero biglang bumukas ang pinto ng silid ng doktor. Narinig ko ang mga yabag palabas. Si Carlos ba ang nakita mo? Opo. Lumabas si Carlos mula sa silid ng doktor. Ang mukha niya ay walang kakulay-kulay, pawis na pawis. Tila ba nakakita siya ng demonyo. Napapikit si Rosa habang inaalala ang nakakakilabot na eksena. Pero hindi iyon ang pinakamasama, Inspektor. Nangunot ang noo ni Ricardo. Ano pa ang nakita mo? Dumilat si Rosa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at pangamba. Nang lumabas si Carlos, hindi niya naisara agad ang pinto. May puwang na naiwan. At mula sa puwang na iyon, nakita ko ang isang anino. Hindi nag-iisa si Carlos sa loob ng silid ng doktor. Sino ang kasama niya? Nakita mo ba ang mukha? Mabilis na tanong ni Ricardo. Ang adrenaline ay nagsimula ng humagupit sa kanyang mga ugat. Umiling si Rosa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ko nakita ang mukha. Pero amoy na amoy ko ang matapang na pabango na lumabas mula sa silid na iyon. Isang mamahalin at matapang na pabangong amoy rosas at sampagwita. Natahimik si Ricardo. Ang pabangong iyon. Ang eksaktong halimuyak na iyon ay sariwa pa sa kanyang alaala. Iyon ang amoy na pumuno sa interrogation room kanina lang, nang kausapin niya ang nagluluksa at umiiyak na si Elena. Bago pa man maiproseso ni Ricardo ang nakakabaliw na katotohanan ito, isang malakas na sigaw mula sa interrogation room ni Carlos ang yumanig sa buong presinto.
Isang sigaw na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang matinding pag-uusig na tila ba nanggagaling mismo sa kailaliman ng impyerno. At kasabay ng sigaw na yon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong gusali. Nabalot ng isang nakakapangilabot na kadiliman ang buong presinto ng Manila Police District. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga sirang bentilador na unti-unting namamatay at ang kalampag ng mga silyang natutumba sa gitna ng biglaang pagkawala ng kuryente. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo kaysa sa dilim ay ang umalingaw-ngaw na sigaw mula sa silid investigasyon kung saan naiwan si Carlos. Isang sigaw na punong-puno ng desperasyon, tila nagmumula sa isang taong unti-unting nilalamon ng isang hindi nakikitang halimaw. Mabilis na binunot ni Inspector Ricardo ang kanyang flashlight mula sa kanyang sinturon. Ang matalim na sinag ng liwanag ay humiwa sa dilim, naghahanap ng daan pabalik sa silid. Pagsipa niya sa pinto, bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakahandusay si Carlos sa malamig na sementadong sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling lalamunan, tila ba pinipigilan ang sariling huminga o kaya na may pilit na tinatanggal na nakasakal sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa kisame, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng walang kontrol. Lumuhod si Ricardo at sa pilitang inalis ang mga kamay ng binata mula sa pagkakabigkis sa sariling leeg. Umubo ng malakas si Carlos, humahabol ng hininga habang ang mga luha at pawis ay naghahalo sa kanyang namumutlang mukha. "Nandyan siya," bulong ni Carlos. Ang boses ay nanginginig at halos hindi na madinig. "Nakita ko siya sa dilim. Hindi niya ako patatawarin. Kukunin niya ako." Hindi sigurado si Ricardo kung ang tinutukoy ni Carlos ay ang kaluluwa ng kanyang guro o ang matinding bigat ng kanyang sariling konsensya. Ngunit bago pa man makapagtanong ang investigador, biglang bumalik ang kuryente. Kumurap-kurap ang fluorescent na ilaw sa kisame bago tuluyang nagbigay ng liwanag. Sa labas ng silid, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Elena. Wala na ang ginang na kanina lamang ay humahagulgol at halos himatayin sa labis na kalungkutan. Nakatayo siya roon ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyong nakatitig sa pinto ng silid kung saan naghihingalo sa takot si Carlos. At nang dumaan si Ricardo sa kanyang harapan, muli niyang nalanghap ang pamilyar na halimuyak, ang matapang na amoy ng rosas at sampaguita. Hinawakan ni Ricardo si Elena sa braso, mahigpit at walang salitang hinila ang babae patungo sa isang bakanteng interrogation room. Pagkapasok nila, malakas na isinara ng investigador ang pinto, inilock ito at hinarap ang asawa ng doktor. "Tapos na ang pag-arte, Elena." Malamig at matalim na panimula ni Ricardo. Inilapag niya ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng babae. "Amoy rosas at sampagita. Iyan ang ginagamit mong pabango. At iyan din ang eksaktong amoy na naiwan sa silid ni Dr. Antonio kahapon ng hapon nang marinig ng nurse na may bumagsak na mabigat na bagay. Nasa loob ka ng klinika. Nandoon ka noong mga oras na naglaho ang asawa mo." Bahagyang kumislap ang pagkagulat sa mga mata ni Elena, ngunit mabilis niya itong naitago. Itinaas niya ang kanyang baba, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na pilit pinapanatiling matapang. "Klinika ng asawa ko iyon, Inspektor. Bawal ba akong pumunta roon?" "Hindi bawal," tugon ni Ricardo, hindi inaalis ang titig. "Pero ang magsinungaling sa pulisya at sabihing nasa bahay ka buong maghapon, iyon ang nagdadala sa iyo sa upuang iyan bilang isang pangunahing suspek sa pagpatay." Ang salitang pagpatay ay tila isang sampal na yumanig sa pagpapanggap ni Elena. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. "Patay na ang asawa mo, hindi ba?" Patuloy na pag-uusig ni Ricardo. "At alam mo ito, kasi nandoon ka, kayo ni Carlos. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa kabilang silid.
Bumibigay na ang bata. Unti-unti na siyang binabaliw ng konsensya niya. Oras na lang ang bibilangin bago niya isumbong ang lahat sa akin. Kaya sabihin mo na, bago pa niya isisi ang lahat sa iyo. Natahimik si Elena. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang maskara ng isang walang muwang na asawa ay tuluyang nabasag. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding puot na matagal na palang nakakubli. Hindi ko siya pinatay, mariing bulong ni Elena. Nang dumating ako sa klinika kahapon, nakahandusay na si Antonio sa sahig ng kanyang silid. Dumudugo ang ulo niya. Si Carlos ang may gawa. Nag-away sila. Tinulak niya ang asawa ko. Bakit sila nag-away? Bakit aatakihin ng isang apprentice ang kanyang sariling guro? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. Dahil sa akin, dahil sa amin. Tuluyang bumagsak ang huling pader ng mga kasinungalingan. Inamin ni Elena ang isang lihim na matagal na nilang itinatago sa likod ng amoy halamang gamot na klinika. 1 taon na silang may patagong relasyon ni Carlos. Sa mata ng lahat, si Carlos ay isang masunurin at tahimik na mag-aaral. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, siya ang lalaking pumuno sa kalungkutan at panlalamig na nararamdaman ni Elena sa kanyang asawa. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman ni Antonio ang tungkol sa kataksilan. Noong 17 ng Marso, umuwi si Antonio na nagpupuyo sa galit sa laysay ni Elena. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Sinabi niya sa akin na alam niya na ang lahat. Gusto niyang makipaghiwalay. Gusto niyang kunin ang lahat ng bahay, ang pera, ang klinika na ipinangalan sa akin ng mga magulang ko bilang regalo sa kasal namin. Gusto niyang palayasin ako nang walang kahit na anong dala. At ang kalahating ₱1,000,000? Tanong ni Ricardo. Unti-unting pinagdudugtong ang mga nakakalat na piraso ng puzzle. Para kay Carlos iyon, sagot ni Elena. Tumutulo na ang mga luha ng matinding galit. Iyon ang suhol ni Antonio. Kalahating ₱1,000,000 para umalis si Carlos sa Maynila at hinding-hindi na magpapakita sa akin kahit kailan. Isang bayad para sa paghihiwalay namin. Ipinatawag niya si Carlos kahapon para ibigay ang pera at paalisin siya, pero hindi pumayag si Carlos. Nag-away sila hanggang sa itulak niya si Antonio. Mabilis na lumabas si Ricardo at nagtungo sa kabilang silid kung nasaan si Carlos. Nakaupo na muli ang binata sa silya, nakayuko at mukhang nawalan na ng lakas para lumaban. Inamin na ni Elena ang lahat. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Ricardo. Inamin niya ang relasyon ninyo. At inamin niya na ikaw ang tumulak at pumatay sa doktor dahil sa kalahating ₱1,000,000. Biglang nagangat ng tingin si Carlos. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Sinungaling! Ginamit niya lang ako. Nilason niya ang isip ko. Matagal na niyang sinasabi na gusto niyang mamatay ang asawa niya para mapasa niya ng buo ang klinika. Oo, tinulak ko si Dr. Antonio. Nagdilim ang paningin ko nang sabihin niyang babayaran niya ako para layuan si Elena. Bumagsak siya at tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa. Huminto si Carlos, humihingal bago ibinagsak ang pinakamabigat na katotohanan. Pero hindi siya patay nang iwan ko siya. Dumudugo ang ulo niya, walang malay pero humihinga pa siya. Tinawagan ko si Elena dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang pumasok sa silid. Siya ang tumapos sa buhay ng sarili niyang asawa. 2 suspek, 2 magkasalungat na kwento. Isang nagtuturo sa apprentice, isa nagtuturo sa asawa. Ngunit pareho nilang inamin na ang katawan ng doktor ay hindi na nakalabas ng klinikang iyon. Saan ninyo itinago ang bangkay? Matigas na tanong ni Ricardo. Yumuko si Carlos. Ang mga luha ay tuluyang pumatak sa malamig na mesa sa basement. Kasalukuyang nire-renovate ang basement ng klinika.
gabi-gabi kaming nagtatrabaho roon para ayusin ang mga pader. Bago pa man dumating ang mga trabahador kinabukasan para magbuhos ng semento, ibinaon namin siya sa loob ng mismong pader. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Agad niyang binuo ang isang task force kasama ang mga forensic experts at mga pulis na armado ng mga maso at martilyo. Bumalik sila sa klinika sa Binondo sa kalagitnaan ng gabi. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang hangin sa paligid ng gusali ay tila may dalang sumpa. Bumaba sila sa madilim at mahalumigmig na basement. Ang amoy ng sariwang semento ay matapang, ngunit sa ilalim nito may isang amoy na hindi kayang itago ng kahit anong kemikal. Ang matamis at nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman. Ito ang bagong pader. Itinuro ni Ricardo ang isang bahagi ng dingding na may basa-basa pang semento. Gibain ninyo. Umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng maso na pilit binabasag ang matigas na konkreto. Bawat pukpok ay tila isang pagtibok ng puso ng naghihintay na katotohanan. Makalipas ang isang oras, gumuho ang malaking bahagi ng pader. Mula sa siwang, isang makapal at itim na plastic bag ang nakita nilang nakasiksik sa pagitan ng mga bakal. Isinuot ni Ricardo ang kanyang maskara at dahan-dahang hinila ang plastic bag palabas. Maingat niyang binuksan ang nakatabing na material. Ang buong puwersa ng pulisya ay napigil ang hininga, naghihintay na makita ang duguang mukha ng pinaslang na doktor. Ngunit nang tuluyang mabuksan ang balot at tumama ang liwanag ng flashlight sa loob, umurong ang mga paa ni Ricardo. Napatanga ang mga forensic experts. Ang katawan na nasa loob ng pader, na pilit itinago sa ilalim ng konkreto, ay hindi nagmamay-ari ni Dr. Antonio. Nang tumama ang matalim na liwanag ng flashlight sa loob ng binuksang plastic bag, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim at maalikabok na basement. Ang inaasahan ng lahat na bubungad sa kanila ay ang duguang mukha ni Dr. Antonio, ang iginagalang na manggagamot na pinaslang umano ng sarili nitong asawa at apprentice. Ngunit ang katotohanang sumambulat sa kanilang harapan ay isang bangungot na higit pa sa kanilang pinakamasamang imahinasyon. Ang katawan ay pagmamay-ari ng isang babae. Kahit na unti-unti nang nilalamon ng pagkabulok ang kanyang laman, ang tuyo at malamig na kapaligiran sa loob ng sementadong pader ay nag-iwan ng sapat na bakas upang makilala ang kanyang anyo. Nakasuot siya ng isang kupas na puting uniforme, ang parehong disenyo na ginagamit ng mga nurse sa klinika sa itaas. Ang kanyang mahabang buhok ay nakadikit sa kanyang natuyong bungo at ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang walang hanggang tahimik na sigaw ng matinding sakit at pagmamakaawa. Napaatras si Inspector Ricardo. Ang kanyang matapang na sikmura ay biglang binaligtad ng pinaghalong amoy ng semento, lumang dugo at kamatayan. Sino ito? Pabulong niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa isang bihirang pagkakataon ng matinding pagkabigla. Mabilis na tinawag ni Ricardo ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusang ibaba si Rosa, ang nurse na nagbigay ng testimonya kanina. Nang makarating si Rosa sa basement at masilayan ang mukha ng bangkay, isang nakakabinging tili ang pinakawalan niya bago siya tuluyang nanghina at napaluhod sa malamig na sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha, umiiyak ng walang patid habang tinuturo ang walang buhay na katawan. Si Nurse Clara. Humihigbing bulalas ni Rosa, halos hindi na makahinga sa labis na takot. Ang dati naming head nurse, 1 taon na siyang nawawala. Ang sabi sa amin ni Dr. Antonio, bigla na lang daw siyang umalis papuntang Dubai para magtrabaho. Hindi kami makapaniwala kasi hindi man lang siya nagpaalam. Pero nandito lang pala siya buong panahon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Ricardo. Si Clara, 1 taon nang patay, inilibing sa mismong basement ng klinika kung saan siya araw-araw na naglilingkod. Kung ang katawan na ito ay kay Clara at matagal na siyang nakabaon sa pader na ito,
Nasaan ang bangkay ni Dr. Antonio na ipinagmamalaking ibinaon ni na Carlos at Elena kagabi lamang? Walang inaksayang sandali ang investigador. Ipinag-utos niyang ibaba sina Carlos at Elena mula sa mga patrol car sa labas, diretso sa madilim na pusod ng basement. Pinasok ng dalawa ang silid ng nakaposas, parehong nakayuko, at handa na sanang magpanggap ng matinding kalungkutan sa pagkakadiskubre ng katawan ng kanilang biktima. Ngunit nang itutok ni Ricardo ang flashlight sa mukha ni Clara, ang reaksyon ng magkasintahan ay hindi pag-arte. Ito ay isang purong, walang halong at nakakabaliw na gulat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang paghinga ay biglang naging sunod-sunod at mababaw. Napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Hindi maaari ito. Hindi siya iyan. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Carlos. Ang mukha ay namumutla na parang papel. Ang mga mata ay nakatitig sa bangkay na tila ba unti-unting nawawalan ng katinuan ang kanyang isip. Imposible, imposible. Kami mismo ang nagpasok ng katawan ni Dr. Antonio sa pader na iyan kagabi. Ramdam ko ang bigat niya. Binuhat namin siya. Paanong naging ibang tao ang nasa loob? Tinitigan sila ni Ricardo, pinag-aaralan ang bawat patak ng pawis, bawat panginginig ng kanilang mga kalamnan. Hindi sila nagsisinungaling. Talagang naniniwala silang ang ibinaon nila ay ang doktor. Lumingon si Ricardo sa konkretong pader na may malaking butas. Tiningnan niya ang kapal nito, ang lalim ng espasyo sa pagitan ng mga bloke ng semento. Tibagin ninyo ang buong pader, utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay umaalingaw-ngaw ng isang bagong determinasyon. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang bloke. Tibagin ninyo lahat. Muling umalingaw-ngaw ang kalampag ng mga maso. Bawat paghampas sa semento ay lumilikha ng makapal na alikabok na pumuno sa hangin. Makalipas ang 20 minuto ng walang awang paggiba, tuluyang bumagsak ang buong estruktura ng pader. At doon, sa pinakadulo, sa pinakamalalim at pinakamadilim na sulok ng espasyo, natagpuan nila ang isa pang itim na plastic bag. Kasing laki ng isang buong tao. Iyan ang bag na ginamit namin, sigaw ni Carlos. Ang boses ay pumipiyok sa halo-halong takot at pag-asa na sa wakas ay mapapatunayan niyang hindi siya nababaliw. Maingat na nilapitan ni Ricardo ang ikalawang bag. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, napansin niya ang isang kahindik-hindik na detalye. Ang bag ay may malaking hiwa sa gilid. Isang mahaba at tuwid na hiwa na tila ginawa gamit ang isang napakatulis na bagay, isang scalpel. At ang hiwa ay hindi nagmula sa labas. Ito ay hiniwa mula sa loob palabas. Dahan-dahang binuksan ni Ricardo ang bag. Walang amoy ng dugo, walang amoy ng nabubulok na laman. Nang ibuka niya ang plastik, tumambad sa kanila ang laman nito. Wala doon si Dr. Antonio. Ang nasa loob ng bag ay mga makakapal na libro ng medisina, mga lumang encyclopedia ng acupuncture, at ilang mabibigat na sako ng mga pinatuyong halamang gamot na sapat upang tapatan ang bigat ng isang nasa hustong gulang na lalaki. Natahimik ang buong basement. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at garalgal na paghinga ni Carlos. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang utak ay mabilis na pinagdudugtong-dugtong ang lahat ng imposibleng piraso ng puzzle. Tiningnan niya sina Elena at Carlos, hindi na bilang mga malamig na pumatay, kundi bilang mga pinakakaawa-awang biktima ng isang henyo at demonyong manipulador. Nakalimutan ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo, panimula ni Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng matinding pagkamangha sa kasamaan ng sitwasyon. Si Dr. Antonio ay isang master ng anatomiya at tradisyonal na medisina. Alam niya ang bawat ugat, bawat pulso, bawat reaksyon ng katawan ng tao, at higit sa lahat, alam niyang niloloko ninyo siya. Lumakad si Ricardo palapit kay Carlos. Isipin mo ng mabuti, Carlos. Nang itulak mo siya kahapon at tumama ang ulo niya, chinek mo ba nang maayos ang pulso niya
o napanik ka nang makita mo ang dugo? Hindi makasagot si Carlos. Pailing-iling lamang siya habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. At ikaw, Elena, baling ni Ricardo sa ginang na ngayon ay nakasandal na sa pader at nanginginig. Nang pumasok ka sa silid at tinakpan mo ang mukha niya ng unan upang siguraduhing patay na siya, pumalag ba siya? O hinayaan niya lang na isipin mong nagtagumpay ka? Wala siyang naging reaksyon. Garalgal na sagot ni Elena. Malamig na siya. Dahil iyon ang eksaktong gusto niyang isipin ninyo. Sigaw ni Ricardo. Ang alingaw-ngaw ng kanyang boses ay yumanig sa basement. Uminom siya ng isang partikular na halamang gamot, marahil isang matapang na sedative na nagpabagal sa tibok ng kanyang puso at nagpababa ng temperatura ng kanyang katawan hanggang sa magmukha siyang bangkay. Hinayaan niyang isilid ninyo siya sa bag. Hinayaan niyang buhatin ninyo siya pababa rito sa basement. Itinuro ni Ricardo ang hiniwang plastic bag na puno ng mga libro. Ngunit nang iwan ninyo siya kagabi para magpahinga bago dumating ang mga trabahador na magbubuhos ng semento kinaumagahan, doon siya kumilos. Hiniwa niya ang bag mula sa loob. Lumabas siya, laman, at pinalitan niya ng mga libro at sako ang sarili niyang bigat para hindi ninyo mapansin na wala na siya sa loob sakaling silipin ninyong muli. Umakyat siya pabalik sa klinika. Inilagay ang dugoang piraso ng kanyang bulsa sa ilalim ng mismong upuan mo, Carlos, upang siguraduhing ikaw ang unang pagdududahan. Inilak niya ang pinto mula sa loob gamit ang isang simpleng trick at tuluyan siyang naglaho dala ang kalahating milyong piso. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Elena, sabunot ang sariling buhok. Bakit niya gagawin ang lahat ng ito? Kung alam niya ang tungkol sa aming dalawa, pwede naman niya kaming kasuhan. Pwede niya kaming ipakulong. Bakit kailangan pa niyang pekein ang sarili niyang kamatayan at i-frame up kami? Itinuro ni Ricardo ang unang bag, ang bag na naglalaman ng naaagnas na katawan ni Nurse Clara. Dahil sa kanya, sagot ng investigador, ang mga mata ay nanlalamig. 1 taon na ang nakararaan, pinatay ng asawa mo si Clara. Ibininaon niya ito sa pader na ito. Naging tahimik ang buhay niya hanggang sa malaman niyang inutos ng may-ari ng gusali ang isang sapilitang pagre-renovate ng basement ngayong linggo. Alam ni Antonio na sa pagtibag ng mga pader, madidiskubre ang bangkay ni Clara. Alam niyang makukulong siya sa habang buhay. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang maglaho ng hindi nagiging isang pugante na pinaghahanap ng batas. Napasinghap ang lahat ng pulis sa loob ng basement. Ang buong plano ay isang perpektong obra maestra ng kasamaan. Kailangan niya ng perpektong alibi, patuloy ni Ricardo. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ng mga nakikinig. Kailangan niyang maging isang biktima at binigyan ninyo siya ng pinakamagandang pagkakataon. Ginamit niya ang inyong patagong relasyon. Ginamit niya ang inyong kasakiman upang itulak kayo sa isang sitwasyon kung saan iisipin ng buong mundo na kayo ang pumatay sa kanya. Ngayong inanunsyo ng patay siya sa kamay ng kanyang asawa at apprentice, isasara na ang kaso. Walang maghahanap kay Antonio. Magiging malaya siyang mamuhay sa ibang lugar, may dalang kalahating milyong piso, habang kayo ang mabubulok sa kulungan para sa pagpatay sa isang lalaking buhay na buhay. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Walang maiyak na tunog si Carlos. Si Elena ay tuluyan nang nawalan ng malay at bumagsak sa mga braso ng pulis. Sila ang mga pumatay sa isip at intensyon. Ngunit sila rin ang mga naging biktima ng isang mas malaking halimaw. Mabilis na umakyat si Ricardo pabalik sa klinika sa itaas. Kung buhay si Antonio at kagabi lang siya tumakas, may pag-asa pang mahabol siya. Marahil ay hindi pa siya nakakalayo. Sinuyod ng investigador ang bawat sulok ng opisina ng doktor. Hinahanap ang anumang bakas kung saan maaaring pumunta ang kriminal. Pinasok niya ang mga pribadong drawer. Binuklat ang mga natitirang papeles, ngunit maingat na nilinis ni Antonio ang lahat. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng tahimik na silid.
Pinagmamasdan ang mesa ng doktor na inilawan lamang ng manipis na sinag ng buwan mula sa bintana. Isang mabigat na pakiramdam ng pagkatalo ang nagsimulang bumalot sa kanya. Masyadong matalino si Antonio. Pinagplanuhan niya ito ng ilang buwan. Wala siyang iiwanang kahit anong ebidensya. Ngunit bigla, sa kalagitnaan ng nakakasakal na katahimikan ng madaling araw, isang tunog ang bumasag sa hangin. Isang pagring ng telepono. Napakunot ang noo ni Ricardo. Tiningnan niya ang mesa. Ang makapal na cellular phone ni Dr. Antonio, ang teleponong iniwan niya bilang patunay na hindi siya umalis ng kusa, ay biglang umilaw at nagring. Paanong may tatawag sa teleponong ito sa ganitong oras? At higit sa lahat, paano ito nagkaroon ng signal gayong alam ni Ricardo na naka-off ito kanina bilang bahagi ng ebidensya? Dahan-dahang naglakad si Ricardo palapit sa mesa. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Walang nakarehistrong pangalan. Unknown. Number lamang ang kumikislap sa maliit na digital na screen. Kinuha niya ang telepono, pinindot ang answer button at itinaas ito sa kanyang tainga. Wala siyang sinabi. Hinintay niyang magsalita ang nasa kabilang linya. Sa loob ng 3 segundo, tanging ang mahinang static lamang ng linya ang kanyang narinig. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kalmado, malamig at punong-puno ng mapanuyang tagumpay. Nahanap na ba ninyo ang regalo ko sa basement, Inspector Ricardo? Nahanap na ba ninyo ang regalo ko sa basement, Inspector Ricardo? Ang boses mula sa telepono ay hindi nagtataglay ng anumang bakas ng takot o pag-aalala. Ito ay malamig, matalim, at punong-puno ng isang mapang-asar na tagumpay na tila ba ang lalaking nagsasalita ay nakatingin sa kanila mula sa itaas. Pinapanood silang magkagulo tulad ng mga langgam sa loob ng isang garapon. Tumayo ng tuwid si Ricardo. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tumingin siya sa paligid ng madilim na opisina, tila inaasahang lalabas si Dr. Antonio mula sa mga anino-anumang sandali. Ngunit alam niyang ang boses na ito ay nagmumula sa isang lugar na hindi niya abot. In-on niya ang loudspeaker upang marinig ng lahat ang nagaganap na pag-uusap. Antonio, mabigat at nagbabantang tugon ni Ricardo. Buhay ka nga, isang napakagandang palabas ang ginawa mo. Peke ng sariling kamatayan, gamitin ang asawa at apprentice mo bilang mga kambing na iaalay sa batas at tumakas dala ang ₱250,000. Pero nagkakamali ka kung iniisip mong makakalayo ka. Hahanapin kita hanggang sa dulo ng impyerno. Isang mahina at nakakakilabot na tawa ang umalingaw-ngaw sa linya. Ang tawang iyon ay gumapang sa balat ni Carlos, na ngayon ay nakaluhod pa rin sa sahig at nagpamulat sa mga mata ni Elena na kani-kanina lang ay hinimatay sa labis na gulat. Ipagpaumanhin mo, Inspektor, pero masyado mong minamaliit ang kakayahan ko, kalmadong sagot ni Antonio. Iniisip mo ba talaga na ginawa ko ang lahat ng ito para lang makatakas mula sa pagkakadiskubre sa bangkay ni Clara? Iniisip mo bang ako ang pumatay sa walang muwang na head nurse na iyon? Napatigil si Ricardo, kumunot ang kanyang noo. Wala nang ibang may kayang magtago ng bangkay sa mismong basement ng klinika kundi ikaw. Totoo na ako ang nagtago ng bangkay. Ako ang nagsemento ng pader na iyan gamit ang sarili kong mga kamay, pag-amin ni Antonio nang walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit kailanman ay hindi dumampi ang mga kamay ko sa leeg ni Clara upang patayin siya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, bakit hindi mo tanungin ang mahal kong asawa at ang kanyang hangal na aso? Sabay-sabay na napalingon ang mga pulis kina Elena at Carlos. Ang mukha ni Carlos ay tila naubusan ng dugo. Nagsimula siyang manginig ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding panginginig ng kamalayan. Umiling siya ng umiling, pilit na itinatanggi ang isang katotohanang matagal na nilang inilibing sa kanilang mga isipan. Sabihin mo sa kanila, Carlos,
Utos ni Antonio mula sa kabilang linya. Ang boses ay tila isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ng binata. Sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa mo noong gabing iyon, 1 taon na ang nakararaan. Sabihin mo kung paano kayo nahuli ni Clara habang ninanakaw ninyo ang mga mamahaling gamot ng klinika at ibinebenta sa black market. Sabihin mo kung paano kayo nakita ni Clara na naghahalikan sa mismong ibabaw ng mesa ko. Tumigil ka, tilin ni Elena, pilit na tinatakpan ang kanyang mga tainga habang umiiyak ng walang patid. Demonyo ka, Antonio! Isa kang demonyo! Ngunit hindi tumigil si Antonio. Ang bawat salita niya ay isang punyal na ibinabaon niya ng malalim sa dibdib ng dalawa. Sinakal mo si Clara, Carlos, sinakal mo siya hanggang sa mawalan siya ng hininga habang hawak ni Elena ang kanyang mga braso. Akala ninyo walang nakakita sa inyo. Akala ninyo perpekto ang ginawa ninyo. Ngunit nandoon ako. Nakatayo ako sa dilim, pinagmamasdan ang bawat segundo ng inyong pagtataksil at pagpatay. Natahimik ang buong presinto. Ang bigat ng revelasyon ay nagpabagsak sa anumang depensa na mayroon si Ricardo. Kaya pala ganoon na lamang ang takot ni Carlos kay Antonio. Kaya pala ganoon ang sunod-sunuran nilang pag-uugali sa loob ng 1 taon. Sa halip na tumawag ng pulis, naisip ko na mas magiging kapaki-pakinabang kayo ng buhay. Patuloy ni Antonio, ang tinig ay puno ng sadistikong kasiyahan. Kaya nilinis ko ang kalat ninyo. Itinago ko ang bangkay ni Clara sa basement at kapalit nito, hawak ko ang mga kaluluwa ninyo. Naging mga alipin ko kayo sa sarili kong kaharian. Bawat araw na dumaan sa nakalipas na taon, nabuhay kayo sa takot na baka isang araw ay isumbong ko kayo. Napahagulgol si Carlos. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na sahig. Ginawa mo kaming mga hayop, pinaglaruan mo ang mga isip namin. At dahil hindi niyo nakaya ang takot, nagplano kayong patayin ako, malamig na wika ni Antonio. Akala niyo ba, hindi ko napapansin ang unti-unting paglalagay ni Elena ng lason sa aking tsaa araw-araw? Akala niyo ba, hindi ko alam na naghihintay lang kayo ng tamang pagkakataon para tapusin ang buhay ko? Kaya binigyan ko kayo ng pagkakataon. Hinayaan kong itulak ako ni Carlos. Hinayaan kong takpan ni Elena ang mukha ko ng unan. Pumasok ako sa bitag ninyo nang nakangiti dahil alam kong iyon ang magiging huling hakbang upang kayo mismo ang maghukay ng sarili ninyong libingan. Tumayo si Ricardo, pilit na inaayos ang kanyang mga isipin. Hinarap niya ang telepono. Napakatalino mo, Antonio. Pinaglaruan mo kaming lahat. Ngunit isang bagay ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo pang mag-withdraw ng ₱250,000? Kung gusto mo lang silang makulong at makapaghiganti, sapat na ang iwan silang nakabaon sa mga kasinungalingan nila. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang sumunod. Nang muling magsalita si Antonio, wala na ang tunog ng pag-asa sa kanyang boses. Napalitan ito ng isang nakapangingilabot na kaseryosohan. ₱250,000, Inspektor, iyan lamang ang barya na ginamit ko para bulagin kayo. Ang klinika ko ay hindi lamang isang lugar ng panggagamot. Iyan ay isang sentro ng money laundering para sa pinakamalaking sindikato sa Asia. Ang perang kinuha ko bago ako maglaho ay nagkakahalaga ng mahigit ₱50,000,000. At habang abala kayo sa paghahanap sa bangkay ko at pagdakip sa 2 hangal na iyan, nakalabas na ako ng bansa, dala ang buong pondo. Naramdaman ni Ricardo ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Isang sindikato, ₱50,000,000. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagpatay sa asawa o paghihiganti. Ito ay isang dambuhalang krimen na plinano ng may kasakdalang hindi kayang pantayan ng sinuman. Oras na para magpaalam, Inspektor, wika ni Antonio. Ang boses ay unti-unting humihina, tila ba nakasakay na siya sa isang sasakyan na palayo ng palayo. Ngunit bago ko ibaba ang linya, may isang bagay pa akong gustong itanong sa iyo. Isang bagay na nagpapatunay kung gaano kayo kadaling lokohin.
Ano iyon? Mariing tanong ni Ricardo. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Masyado kang nagtitiwala sa mga nakikita ng iyong mga mata, Inspektor. Masyado kang naniwala sa testimonya ng mga taong umiiyak sa harapan mo. Tatanungin kita, kailan mo huling nakita si Nurse Rosa? Bakit hindi mo silipin ang paborito niyang locker sa staff room? At bago pa man makapagsalita si Ricardo, namatay ang tawag. Isang mahaba at bingi na dial tone ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang inaksayang segundo si Ricardo. Bantayan ninyo ang dalawang ito, sigaw niya sa mga tauhan. Sabay takbo palabas ng opisina patungo sa locker room ng mga empleyado ng klinika. Sumunod sa kanya ang dalawang armadong pulis. Ang hangin sa pasilyo ay biglang naging napakalamig at mabigat. Pagdating nila sa staff room, ang paligid ay tahimik at amoy ng mga disinfectant. Lumapit si Ricardo sa hilera ng mga bakal na locker. Nakita niya ang pangalang Rosa na nakasulat sa isang maliit na sticker sa itaas na bahagi ng isang pinto. Ang kandado nito ay nakasara. Kinuha ni Ricardo ang kanyang baril at ginamit ang hawakan nito upang pukpukin ang mahinang kandado. Makalipas ang 3 malalakas na hampas, nasira ang bakal. Dahan-dahan niyang hinila ang pinto ng locker. Nang bumukas ang pinto, isang malamig at matigas na katawan ang bumagsak palabas, dumiretso sa mga bisig ni Ricardo. Napaatras ang mga pulis sa matinding gulat. Ang hawak ni Ricardo ay isang bangkay. Ang mukha nito ay namumutla at kulay abo, ang mga mata ay nakadilat sa isang walang hanggang takot at ang lalamunan nito ay may isang malalim at tuyong hiwa. Amoy ng natuyong dugo at mga kemikal na pampreserba ang sumambulat sa kanilang mga ilong. Tinitigan ni Ricardo ang mukha ng bangkay. Si Rosa, ang totoong Rosa. Ngunit ang kalagayan ng kanyang katawan, ang higpit ng kanyang mga kalamnan at ang lamig ng kanyang balat ay nagpapahiwatig ng isang imposibleng katotohanan. Patay na siya nang hindi bababa sa 24 na oras. Pinatay siya ni Antonio bago pa man ito maglaho kahapon. Kung si Rosa ay patay na mula pa kahapon, nanlamig ang buong pagkatao ni Ricardo. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan habang inaalala niya ang nangyari kani-kanina lamang. Kung ganon, sino ang babaeng nakausap niya kanina? Sino ang babaeng nakauniforme ng nurse, may suot na surgical mask na tumatakip sa kalahati ng mukha at may nakatabing na buhok na umiiyak nang nanginginig habang nagbibigay ng testimonya na nakita nito si Carlos na lumabas mula sa silid ng doktor? Sino ang babaeng nagturo ng lahat ng ebidensya patungo kay Carlos bago ito magpaalam na lalabas lamang upang uminom ng tubig? Nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Inspector Ricardo. Ang malamig at matigas na katawan ng totoong Rosa na nakasandal sa kanyang mga bisig ay isang tahimik na saksi sa isang kasamaang walang hangganan. Ang amoy ng formalin at natuyong dugo ay pumulupot sa kanyang leeg, tila unti-unting sumasakal sa kanyang natitirang katinuan. Kung ang babaeng ito ay patay na mula pa kahapon bago pa man maglaho si Dr. Antonio, isang nakakabaliw na tanong ang patuloy na umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang babaeng nakausap niya sa loob ng presinto? Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng babaeng dumating sa istasyon ng pulisya. Nakasuot ng maluwag na uniforme ng nurse, may makapal na surgical mask na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay upang itago ang kanyang mga mata. Umiiyak siya, nanginginig at nagmamakaawa ng proteksyon. Siya ang babaeng nagbigay ng pinakamahalagang testimonya. Siya ang nagturo ng daliri kay Carlos. Siya ang nagkumpirma na naroon si Elena. Siya ang nagbigay ng perpektong dahilan upang tuluyang madiin ang magkasintahan sa isang krimeng hindi nila natapos. Binitawan ni Ricardo ang bangkay ni Rosa at ibinilin ito sa kanyang mga tauhan.
Tumakbo siya palabas ng staff room ng klinika, mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito pabalik sa Manila Police District. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay kasabay ng matinding galit sa sarili dahil sa pagpapahintulot na malinlang siya ng ganoon kadali. Pagdating niya sa presinto, halos gibain niya ang pinto ng front desk. Nasaan ang nurse? Nasaan ang babaeng nagbigay ng testimonya kanina? Sigaw niya sa naka-duty na sarhento. Nagulat ang sarhento, napatayo ng tuwid habang bakas ang pagkalito sa mukha. Inspektor, umalis na po siya. Halos 1 oras na ang nakakalipas. Sabi niya kailangan niya lang pong bumili ng gamot sa labas dahil nahihilo siya sa sobrang stress. Hindi na po siya bumalik. Napamura si Ricardo. Hinampas niya ang malamig na semento ng pader hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay. Nakatakas na sila. Si Antonio at ang kanyang kasabwat. Isang babaeng pinili at binayaran ng doktor upang gumanap bilang Rosa upang siguraduhin ang mga pulis ay makatingin lamang sa iisang direksyon habang silang dalawa ay tahimik na lumalabas ng bansa, bitbit ang 50 milyong pisong pondo ng sindikato. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ginamit ni Antonio ang mismong pagtataksil ng kanyang asawa at apprentice upang lumikha ng isang entablado kung saan siya ang biktima, habang sa likod ng telon, siya ang nagmamanipula ng bawat galaw, bawat salita at bawat patak ng dugo. Maligat ang mga hakbang ni Ricardo patungo sa interrogation room kung saan naiwan sina Carlos at Elena. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang 2 taong tuluyan nang nawasak ng sarili nilang kasakiman at ng halimaw na kanilang ginising. Si Elena ay nakatulala sa isang blankong sulok. Ang kanyang mga mata ay walang luha, walang buhay. Si Carlos naman ay nakasubsob sa mesa, mahinang humihikbi at bumubulong sa sarili ng mga salitang hindi na maintindihan. Ibinagsak ni Ricardo ang mga litrato ng bangkay ng totoong Rosa sa ibabaw ng mesa. Patay na si Rosa, malamig at matigas na wika ng investigador. Pinatay siya ni Antonio kahapon. Ang babaeng nakita ninyo kanina, ang babaeng lalong nagdiin sa inyo sa kasong ito ay isang kasabwat. Mula pa sa simula, alam na ni Antonio ang plano ninyong patayin siya. Binigyan niya kayo ng lubid at masaya ninyong ibinigti ito sa sarili ninyong mga leeg. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elena. Tinitigan niya ang litrato ng patay na nurse. Ang katotohanan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang isipan. Ang klinika na pinangarap niyang angkinin, ang kalayaan na inaasam niyang makamit sa piling ni Carlos. Lahat ng iyon ay isang ilusyon lamang na ipinakita sa kanya ni Antonio. Isang nakakakilabot na tawa ang biglang kumawala mula sa mga labi ni Carlos. Nagsimula ito sa isang mahinang halakhak hanggang sa maging isang malakas at nakakabaliw na hagulgol. Tila tuluyan nang bumigay ang kanyang katinuan. Talo tayong lahat, sigaw ng binata habang pilit na sinasabunutan ang sariling buhok. Tayo ang mga pumatay, pero siya ang tunay na demonyo. Inilibing niya tayo ng buhay. Walang naramdamang awa si Ricardo para sa dalawa. Sila ang kumitil sa buhay ng inosenteng si Nurse Clara, 1 taon na ang nakararaan. Sila ang nagbaon sa babae sa malamig na konkreto upang pagtakpan ang kanilang pagnanakaw at pagtataksil. At kahapon, handa rin silang pumatay para sa pera. Ngayon, haharapin nila ang habambuhay na pagkabilanggo para sa isang pagpatay na matagal na nilang inilibing, habang ang lalaking tinangka nilang paslangin ay malayang naglalakad sa ilalim ng araw. Kinabukasan, ang balita tungkol sa klinika sa Binondo ay sumabog sa lahat ng pahayagan at telebisyon sa buong Maynila. Isang doktor na peking pinatay, isang nurse na natagpo ang patay sa locker, isang kalansay na nahukay sa basement at 50 milyong pisong nawawala. Ang klinika na dating kilala sa amoy ng mga halamang gamot na nagbibigay buhay ay tuluyan ng ipinasara, binansagang isang pugad ng kasamaan at sumpa.
Sina Carlos at Elena ay mabilis na nahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong para sa karumal-dumal na pagpatay kay Clara. Walang abogadong nakapaglitas sa kanila. Ang bigat ng ebidensya at ang kanilang sariling pag-amin ang nagpako sa kanila sa likod ng malamig na rehas ng Bilibid at Correctional Institution for Women. Mamamatay sila na dala-dala ang bangungot ng mukha ni Antonio at ang alingaunggaw ng kanyang mapanuyang halakhak. Ngunit para kay Inspector Ricardo, ang kasong ito ay isang bukas na sugat na hindi kailanman maghihilom. Lumipas ang 5 taon. Si Ricardo ay nagretiro na sa serbisyo, ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging puti at ang kanyang mukha ay puno ng mga malalalim na linya ng pagod at mga alaala ng mga nakakakilabot na krimen. Madalas siyang umupo sa balkonahe ng kanyang bahay, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay, habang iniisip kung nasaan na ang henyong doktor na nagawang manipulahin ang batas, ang sindikato at ang buong pulisya. Isang hapon, habang umiinom siya ng kapeng barako, isang maliit na sobre ang inabot sa kanya ng kartero. Walang return address, walang pangalan ng nagpadala. Ang selyo ay nagmula sa isang malayong bansa sa Europa. Napakunot ang noo ni Ricardo nang buksan niya ang sobre. Sa loob nito ay isang simpleng postcard na nagpapakita ng isang tahimik na dalampasigan. Ngunit hindi ang larawan ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang manipis, pamilyar at matapang na amoy na kumawala mula sa papel. Ang amoy ng ginseng at pinatuyong halamang gamot. Sa likod ng postcard, nakasulat ang isang maikling mensahe gamit ang isang pamilyar at eleganteng sulat kamay. Walang pangalan, walang pag-amin. 2 pangungusap lamang na nagpapatunay na ang demonyo ay buhay, malaya at hindi nakakalimot. Ang pinakamabisang gamot ay ang hindi nakikita, Inspektor, hanggang sa muli nating pagkakita sa mundong ito ng mga bulag. Nabitawan ni Ricardo ang postcard. Ang hangin ay biglang naging malamig sa kabila ng mainit na hapon ng Pilipinas. Nakatingin siya sa malayo. Napagtanto na ang hustisya ay hindi palaging nakakamit at minsan ang mga pinakamalalang halimaw ay hindi nagtatago sa dilim. Naglalakad sila sa liwanag, nakangiti at nagdaramit ng kagalang-galang na kasuotan. Kung ang isang taong ginagalang ng lipunan, isang taong sumumpa na magliligtas ng buhay, ay may kakayahang bumuo ng isang imperyo ng kasinungalingan at pumatay ng walang bakas na iniiwan, paano pa natin malalaman kung sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway? Kung ang pinakamalapit sa iyo ay may kakayahang magtago ng isang halimaw sa loob ng mahabang panahon, habang binibigyan ka ng mga matatamis na salita, nakakasiguro ka ba na ang taong katabi mo ngayon, ang taong tinititigan mo sa mata araw-araw, ay walang itinatagong patalim sa ilalim ng kanyang mga ngiti?